Department of Health target na pabilisin pa ang proseso sa pagbibigay ng tulong medikal sa mga kababayan nating kapuspalad. Iniyagyan sa paghimay kahapon ng Kamara sa panukalang budget ng kagawaran kung saan bagyang nagkatensyon kaugnay sa pagtatapyas ng pondo nito sa susunod na taon. Ang sentro ng balita mula kay Mel Alasmoras. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations ukol sa panukalang pondo ng Department of Health para sa susunod na taon, binigyang diin ni DOH Secretary Teodoro Herbosa na mas pabibilisin pa nila ang paghahatid ng maayos at maaasahang serbisyong medikal para sa ating mga kababayan. Para sa fiscal year 2024, higit 311 billion pesos ang hinihing budget ng kagawaran. We want to have better health outcomes with longer life expectancy, stronger health systems that are resilient against pandemics, and access of all Filipinos to all levels of healthcare. Isa sa mahalagang programa ng DOH ay ang pagbibigay ng Medical Assistance for Indigent Patients o MAIP program. Sa talakayan kahapon, hiningi ng kagawaran ang suporta ng mga kongresista para maisakatuparan ang target nilang padaliin pa ang proseso sa pagbibigay ng tulong medikal sa mga kababayan nating kapuspalad. Nais ng DOH na magkasa ng kasunduan sa mas marami pang ospital at maparami pa ang gamot na maaaring isama sa assistance package. For the improvement on the MAIP, we have proposed also special provisions that improve the access to the MAIP. So in the NEP, in our new NEP that's approved po dun sa DBM, wala na yung certification by medical center chief. So it will be now more mas madali para sa mga regional offices natin to enter into a memorandum of agreement. We have also proposed for the expansion of other health facilities. Halos lahat ng mambabatas, buo naman ang suporta sa mga inisyatibo ng DOH. Pero sa isang punto ng pagdinig, bahagya pang nagkainitan ang ilang kongresista nang mabatikos ang pagtapyas sa pondo sa ilang programa ng DOH. Ganito po ba sa bagong Pilipinas na yung health po natin and social services, yun yung kinakaltasan. Kaya Madam Chair, I also echo the sentiment of other colleagues natin na hindi dapat ganito sa DOH. I would find it unfair on the part of the administration being wrongly accused na maraming mga programa sa kalusugan ang tinapyasan. Because this is a budget briefing. Hindi pa po pwede na meron tayong drama na pinapalabas natin na lahat ng programa ng kalusugan ay tinapyasan and making the administration look back where in fact it is not true. Umabot ng hanggang 12 oras ang pagdinig ng Kamara kasama ang DOH at sa huli, nakalusot naman sa committee level ang kanilang panukalang pondo. Pagtitiyak ng mga otoridad mula noon hanggang ngayon ang mga programang pangkalusugan kabilang sa mga pangunahin nilang tinututukan. Mel Alasmoras para sa Bayan.